Ganon din naman ang pagtira nila kay Pangulong Duterte. Tandaan nyo, si Pangulong Duterte, matabil man ang, matulis man ang dila, like Maharlika. Pero siya, meron ba siyang pinagorgor na kritiko? Buhay pa lahat ng kritiko ni Pangulong Duterte. Pero persilapid, 3 months lang, boom! Gorgor sa panahon ni Kuting. At number 1 na, kritiko ng mga bangag. Gorgor! Si Pangulong Duterte, sino ang mga nagorgor? Hindi ba mga polboronic? What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Madam Maharlika. Totoo ang nakakamiss ang dating pamamahala ni Duterte na kung noon ang ginugurgur ang mga Addictus Benedictus o pulboronic sa ating bansa. Ngayon naman ang ginugurgur ang mga nagiging kritiko ng administrasyon ngayon. Tulad na lamang ni Madam Maharlika, Miss Cathy Binag, Attorney Harry Roque at marami pang iba. Naku naman po na naglalabas lang ng opinyon patungkol sa maling gobyerno ngunit nagiging target ng mga buwayang nauupo ngayon. Grabe naman yan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, bago tayo dumayo dito sa video na to, bigyan nating pansin itong poll na ginawa ng Kulum na kung saan nangunguna ang ating Vice Presidente na si Sara Duterte na top choice sa pagka-presidente sa taong 2028. Habang ikalawa naman itong si Nara Tulfo, ikaalo si dating Vice Presidente Leni Robredo, at ang nakakatawa ni 1% hindi umusad itong si Martin Romualdez na kung matatandaan yung mga kababayan may balak di umanong tumakbo sa pagka-presidente sa taong 2028, kung kaya naman ganito na lang ang kanyang pagkilos na mamigay ng mga Romualdez rice sa mga mahirap nating kababayan. Dagdag pa rito na balita mga kababayan itong sinabi ni Kaado na ang mga opisyalis ng ating pamahalaan ngayon nililihis ang mga totoong issue ng ating bansa at blackout talaga sa mga media itong mga bali-balitang pulboronic o bangag di umano ang ating administrasyon. Hay nako, wala na talagang pag-asa ang ating bansa na umunlad pa tulad ng nangyari noon sa administrasyon ni Duterte. At yun na nga mga kababayan, wika nga ni Madam Maharlika na kung talagang maayos lamang ang mga kongreso, mayor, presidente o anumang posisyon na nauupo sa Malacanang, sana dati pa ay maunlad ng ating bansa. Wala sanang naghihirap ngayon, walang nagugutom mga kababayan. Pero dahil nga inuuna ang kanilang pansarilang interes o pagiging kurakot di umano nila, wala tayong maasahan, kundi lalong lulugmok ang sambayan ng Pilipino. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Ano sabi mo, Barbie? Ano sabi ng mga kongresista? Kaya daw nila imbitahan si Pangulong Duterte kasi titignan, gusto daw nilang malaman yung mga eksperyensya at wisdom. Putang inuulol kayo? Gusto lang daw nila malaman yung eksperyensya ni Pangulong Duterte at wisdom. Di interviewin niyo si Pangulong Duterte. Ikaw, Barbers, umayos ka nga. Gusto mo malaman yung experience ni Pangulong Duterte at yung wisdom niya? Pumunta ka sa kanya, humingi ka ng tulong sa kanya. Mr. President, gusto mo para daw makatulong kung paano sila mag-craft ng batas. Magawa ng batas sa Congress. Di ka jutahan, pinagluloko tayo. No, your purpose is litisin sa inyong korte, dyan sa Congress, at hahanapan nyo ng butas para i-contempt nyo o pahiyain ninyo, katulad ng ginagawa nyo dyan sa pag-contempt kay Lorraine at kay Eric, kay Morales at sa iba pa. At doon sa pag-try nyong i-contempt, itong si Spokes Harry Roque. Katulad ng ginawa ni Gatchalian. Yung mga nayupak kayo, ang laman ng jutak nyo ay laman ay burak. Wala naman kayong alam. Your purpose is para mangawat. Dahil kung kayong mga kongresista para sa Pilipino, ang gusto ninyong mangyari, matagal nang asensado ang Pilipinas. Pero your purpose is mangawat, suportahan ang mga bangag, wala kayong pakialam kahit alam nyo na si Bangag Jr. ay tumitira, kitang-kita nyo na may pulboronic. And with this authentication, mga kababayan, ayan, figure 4. Conclusion, sa video na hindi altered, katotohanan na si Bangag ay Addictus Benedictus. Pero again, si Rosana, wala namang partner na ibang gusto-gusto ko yan, kabataan, ganda-ganda niyan si Osang. Hanggang nga naman ngayon, very prangka din, di ba? Parang si Inday Annabel. Anyway, mga palangga, nakakatawa kasi mga prangkang tao,
Dire-diretso yung mga hitad na yan. So ngayon, gusto daw nilang imbitahan. Alright? Para daw paano sila gumawa ng batas. Magpapaniwala kayo? Matapos makipagsabwatan ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr. na papasukin ng ICC. After sasabihin ni Bangag Jr., no, hindi namin yan, hindi dapat yan pinapapasok ang ICC kasi ang Pilipinas ay, tama si Pangulong Duterte na tayo ay kumalasa dyan sa ICC at gagawin ko ay kung ano yung magandang nagawa ni Pangulong Duterte, continuity. Anong ginawa ni Bangag? Dahil siya ay wala sa matamang katinuan, nakipagsabwatan sa ICC para damputin o para ibenta o ipagtaksil, ipagtraidor ang mga Duterte at kasama na si Inday Sara. After all, ng pambubudol nila sa pamilyang ito. Okay? After all na pangbubudol nila sa pamilyang ito at saka sa pamilyang Pilipino. More on sa pamilyang Pilipino na sinasabi nilang kanilang iahaon pero wala na pera ang Pilipinas. Dahil hinakot na nilang lahat. Halos lahat ang mga yan, ulit-ulitin ko para isaksak ko sa isipan ninyo. Yung mga, ito na lang si Tambaloslos, di ba? Nag-donate ng $2 million sa Harvard. Kung matino ka. Samantalang kami dito na mga immigrant sa iba't ibang bansa, ano ginagawa natin? OFW. Hindi ba tayo ay naglilikom ng pera? Nag-chip in tayo kapag may kalamidad. Dahil gusto Tama ka, Madam Maharlika. Kung talagang para sa bayan, tong mga nasa Kongreso, Mayor, Senado, Presidente, o anumang posisyon sa Malacanang, dapat dati pa paunlad na ang ating bansa. Ngunit, mas nauna ang kanilang pansariling interes o pangungurakot di umano. natin tulungan ng ating mga kababayan na mga binaha katulad ng mga nakaraan, 'di ba? Karina o kung saan man, 'di ba? Kayo ay nagtutulong-tulong, nagbibigay kayo ng pera. Pero itong Speaker of the House nagbigay ng $2 million. So sino ang iniisip nila? Kayo diyan ang mga taga Bisaya, kayo diyan sa Leyte o kayo diyan sa Pilipinas. $2 million ang layo ng mararating. Kung ako ay may extrang $2 million, paaaralin ko ang mga batang deserving students with that money. Bibigyan ko ng certificate. Alam mo, plano ko yan, mga palangga. Minsan nag-iisip ako, if I have that money, yung mga deserving students, ito certificate. Ibig sabihin, certificate sa school na, whatever. Certificate na ikaw, libre ka na sa high school mo. Walang high school naman, public school pwede, di ba? Libre naman sa atin. Pero mga college mo, ikaw, 4-year course ka palangga. Tapusin mo lang yung high school mo. O saan ka nakatira? Let's say Manila. O sige, meron kang scholarship sa ganitong school. Saan ka sa Cebu? O ganyan. O may ganito kang scholarship na kahit anong kurso mo, prepaid na yan, bayad ko na yung eskwelahan na yan. Binayad ko na. Kung ako ay may $2 million, yan ang pangarap kong gawin. But I don't have $2 million, mga palangga. Kahit 1 million, wala. Kahit nga 100,000, wala eh. You know what I mean? So yun nga lang. I hope iyayaan tayo ng langit, di ba? So, yun yung pagkakaiba. Sila, itong mga politika to, they don't care. Kasi magpapasikat lang sila or merong bawi yun. May catch yung pagdodonate. They don't care kasi hindi naman nila pera yun eh. Pera ng bayan. Payat nga lang yung $2 million eh. Yung 1 trillion, the flood control, saan napunta? Yung 800 billion na unprogrammed funds, yung sa PhilHealth at marami pang iba. You know what? Everyday nangangarap ako. As in, ito yung pangarap ko. Pinapagalitan na ako ng mga Junakis ko, Mama, paggising mo, puro na lang politika, puro ka lang mura-mura. Sabi naman ako, dati minumura mo si Noynoy, ngayon patay na si Noynoy, iba na naman ang minumura mo. Sabi ko, mga jutang gentlemen, sabi ko, anak, I cannot change my DNA. Doon ako pinanganak eh. Doon tumitibok ang puso ko, I left my heart in the Philippines. Parang I left my heart in San Francisco, di ba? But it's true. Kung meron akong kapasidad na ganyang karaming pera, ang dami ko ng eskolar ng bayan ngayon, totoong eskolar. Pero itong mga politiko na to, halos lahat yan may bahay sa Amerika. May bahay sa Thailand. Kasi yan ang mga destination nila. Malalaman mo na lang bigla, may mga milyong-milyong halagang bahay na nakatatayo. Saan nila kukunin ang perang yun? Kung hindi lang sa pangangamkam, grabe talaga ang kakapal ng mga mukha. Ngayon dyan, dahil actually may mga nakausap ako na mga prominenteng tao na they chose to retire in Thailand. They chose to stay in Thailand. Kasi nag-e-enjoy sila doon na walang nakakilala sa kanila at hindi daw corrupt ang gobyerno ng Thailand. Sa Pilipinas, pag negosyo ka, pagpasok mo pa lang sa
sa what do you call it, sa barangay, pagkuha pala ng mga business permit, lahat kawatan na. Doon sa Thailand daw, may mga kakilala tayo doon, ng mga prominenteng tao, na very smooth sailing, may mga negosyo sila doon. So imagine niyo, how can you invite, ngayon may mga drama si Kuting about the tourism, how can you invite tourists or mag-retire sa Pilipinas kung tayo ay pang-5 tayo sa most riskiest in the world? At tayo ay hindi pinipili as one of the countries na hindi magandang destination to retire because of the high crimes. Pagpasok mo pa lang, sabi ko nga pa, ulit-ulit sa airport, mga kawatan na yun sa loob ng airport. Asikaso ka ng mga anything papeles, ang mga jutang GNMS, mahinang lagay. Panahon ni Duterte, yan ang pinarioritize niya, ease of doing business. At dapat kapag nag-ayos ka ng papel, right there and then, isang araw lang tapos na, katulad sa US. Taga ka lang ganun. Lahat online Pati signature online. Hindi ka na kailangan pumunta sa City Hall. You have a choice. Lahat daw gawin mo online. Kasi walang red tape. Kung meron man siguro, I know it's not perfect government, of course. Meron man siguro, but based on the experience, wala yung, baka naman, maglagay ka, makukulong ka pa dito Pag nag-bribe ka, but you don't need to do it. Here. Kasi ako nagtatransact lang ako lahat. Compute lahat, even, yung mga, computer na. See, mga kababayan? Kaya gusto tayong what? Gusto tayo lahat gurgurin. Pero gusto ko talagang i-emphasize sa inyo na, wait a minute, na ito yung mga plano nila. Para, kasi naloloka sila Naloloka sila, paano daw kasi nakarating kay Maharlika yung mga information. Dami kasi natin juting jazz. Paano nakakarating? Marami pa po. In fairness, I sincerely, giving you honor doon sa mga tao, lalo yung mga puting ahas ko na I know it's hard for you guys na nakikita ninyo, pero at least yung pagbigay nyo ng information sa akin, isang malaking kabayanihan na yung ginagawa ninyo. Naintindihan ko kayo, may mga pamilya kayo, baka ipapagurgur kayo ng mga ito. But gustong-gusto naman nilang lumabas, pero baka nga ipagurgur sila. At naintindihan ko kayo. The only solution talagang taong bayan, sabi nga, dapat kayo ay army. Dapat kayo mga bubuyog. Kayo ang mga puting bubuyog. Yan bagong term natin. Di ba ang bubuyog, pinoprotektahan nila yung kanilang bahay? Yeah, bees, di ba? Bubuyog is bee. Parang ako. Di ba? Bubuyog ako, pinoprotektahan ko ang inyong bahay. So ngayon, mga palangga, dapat ganun din kayo. You protect your territory. Magtulong-tulong kayo parang langgam. Parang mga puting langgam. Di ba? Ang mga langgam, bayanihan. Di ba? Pag may gusto silang kainin, kaya ito, ballpen, kunyari ito ay stick, kaya nilang bitbitin to, tulong-tulong. Kung si Cathy Binag lang, si Morales, si Roque, ako, sino pa may maisog, Glenn Chong, Vic Rodriguez, hindi namin kayang buhatin yan. Hindi namin kaya kayong buhatin, mabigat kayo lahat So, pero kung tulong-tulong kayo, parang langgam, mananaig kayo sa laban. At puprotektahan nyo na parang natutubi. Tutubi is iba. Na parang bubuyog, mga palangga. Okay? Tutubi pala yun. Hindi pala ako yung bubuyog. Iba pala itsura ng bubuyog. Di ba? Para protektahan niyo yung bahay ninyo. Dapat kayo, kasi iba-ibang kategory, yung mga puting ahas natin, gumagapang lang sila dyan para magbigay ng information. You act like bubuyog, protect your bahay, then act also as langgam, para kayong mga white army na bubuhatin yung si Kuting. Di ba? Nagbubuhat kayo ng pagkain, bubuhatin yung si Kuting palabas. Kasi napupugaran na ang Malacanang ng polboron. Kaya nga itong PIDEA, itong mga Congress sista na ito, alam nyo, napakadali lang hulihin ng mga yan. Okay? Napakadali lang. Puntahan nyo ngayon sa Malacanang. Giatay gyud, sabi ni Bandata. Puntahan nyo ngayon. Huling-huli nyo. Baka punong-puno ng stash box ni Lisa at ni Kuting doon. Hindi ko pa ba nakikita? Well, PSG, alam nila yan. Alam niyo na si Bangag ay bangag. Figure 4. Ayon sa forensic result, Figure 4 showcases a series of 4 frames, each highlighting instances where salt and pepper compression artifacts appear in different areas. The shifting locations of these artifacts across frames confirm that they are a natural of video compression, reinforcing that the video has not been AI reprocessed. And that is Bangag Jr. Kita nyo to? Pabasa ko sa inyo. Saan part na yan? AI. Ayan. Alright. Yung kuko ko, hindi pa naka-manicure. Okay lang yan. AI has not been AI rape. See?
Diba sabi ko sa inyo, ang ekspertong ito ay willing mag-testify sa korte. Aantayin nyo ba bang magurgor si Marlica, magurgor si Cathy Binag? Antayin nyo pa ba yun bago kayo umaklas? Katulad ng mga bangag na ang intention nila at ang kanilang mga trolls, ipakulong kami. Di ba? Gusto nila, makulong na kayo. Marlica, kulong ka na. Lutang ina to mga to. Gusto niyo ba yung ganon? Na kapag nagsasalita kayo, manay mo, yung next time, next generation, yung mga anak nyo naman ang magsalita, magkaroon pala ng reincarnation si Maharlika at si Cathy, at si Agent, lahat ng mga matatapang. Pag nagkaroon ng reincarnation sila, tas anak nyo pala, dahil nagsasalita yung anak niyo, sabi nyo, patay, gurguri na yan, kasi masyadong madaldal. Ganon din naman ang pagtira nila kay Pangulong Duterte. Tandaan nyo, si Pangulong Duterte, matabil man ang matulis man ang dila like Maharlika. I cannot change myself na para magpakonyo-konyo ako. Oh, naman, so siya. Maganon-ganon ako. No. I cannot change myself para mag-acting-acting na ganyan. It's the same thing with Pangulong Duterte. Pero siya, meron ba siyang pinagurgor na kritiko? Buhay pa lahat ng kritiko ni Pangulong Duterte. Pero persilapid, 3 months lang, boom, gurgur sa panahon ni Kuting. At number 1 na, kritiko ng mga bangag. Gurgur. Si Pangulong Duterte, sino ang mga nagurgur? Hindi ba mga polboronic? Kung ako nga presidente niyo, hindi lang yan magurgur eh. Di ba sabi ko sa inyo,